Nang natapos si Little Tiger, sinadya ni Zhongcheng na ilabas ang gusto niya pinakabilang tukso, nagpapansin na ang pag-upgrade ng kanyang foundation ay hindi mukhang ganun kahalaga. Ang cultivation advancement ay isang matagal ng pagnanais ni Little Tiger, at nahaharap sa pagkakataon na makamit ito, walang paraan upang tumanggi. Sumugod ito sa tabi ng sect leader, ang mga mata ay maliwanag, kinukumpirma kung totoo ba. Pagkatapos ng kumpirmasyon, lumaki itong mahiyain at namula, bumubulong na ngayon lang. Pagkatapos ay winagaway niya ang kanyang kamay, ginamit ang divine ability ng heavenly transformation. Hindi na si Little Tiger ay maliit, ngayon ay mataas sa ilang mga bahay. Nakatayo ito ng majestically sa gitna ng Flying Immortal Sect, ipinamayabang na sa nakaraan na may mga kamay sa bulsa hindi niya alam ang pagkatalo. Ang kanyang kapangyarihan ay kumalat sa buong sect, nagpapakita ng atensyon ng kahit ang mga disciples na nagwawalis sa labas. Sa pagkakita nito, halos lahat ay natigilan, ang mga mata ay malawak at ang mga bibig ay nakabukas, nagpapahayag kung iyon ba si Little Tiger. Nasaksihan din ito ni Chen Mo. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao sa pagkabigo, nagmumura na sila ay naging walang ingat at ang hayop na ito ay kumuha ng pagkakataon na mag-curry favor. Pagkatapos ng pagbabago, proud na tinanong ni Little Tiger ang kanyang hitsura. Narinig ito, nagbigay si Zhongcheng ng isang thumbs up at tumugon na sobrang ganda nito. Sobrang ganda, na si Little Tiger ay kahanga-hanga at sobrang kasiyahan siya. Kalahating buwan mamaya, sa isang umaga sa Telling Realm, Shizhongling Prefecture, Yanling County, Yan Mountain Range sa Flying Immortal Sect ang araw ng huling pista ay sa wakas ay dumating. Ang mga tao ay gumalaw sa gate ng sunod-sunod. Ang Jade Dan Group ay dumating din at sa pagpasok ay hinangaan nila ang siksik na spiritual energy na nag-iisip sa level ng spiritual vein na nagmula dito. Habang nagsasalita sila ang kanilang mga mata ay dumapo sa majestically na Little Tiger at agad nila itong nakilala bilang Demon King na nagpapansin kung gaano ito kahanga-hanga. Si Zhongcheng ay nakatayo sa gate sa panahong ito na nag-oobserba sa mga papasok na bisita. Nagdala siya ng isang uri ng muted na pagkabigo. Mukhang walang kamalayan si Lanling dito at masayang samandal malapit sa tainga ni Zhongcheng, binabanggit na natupad ng lahat ang kanilang kota. Narinig ito, tumugon si Zhongcheng nang may malinaw na pagkairita na walang silbi silang lahat, itinuro na ang mga kasalukuyan ay mababang antas lamang na independent cultivators walang impluensya o ordinaryong tao na walang major sect sa lahat, na talagang nakakahiya sa kanya. Si Lanling at ang iba pa ay lumaki ng hindi sigurado kung paano tumugon. Bamulong siya ng malungkot na ang mga major sects ay alam na nasaktan nila ang 8 dakilang Holy Lands, kaya walang sino man ang nang-ahas na dumalo. Sa sandaling natapos si Lanling, ang temper ni Zhongcheng ay sumiklab. Nagliliyab siya at sinaway na sila ay mga duwag na hindi malalaman kung ano ang namiss nila. Mula sa labas ng gate, isang pangalan ang biglang umalangaw, nahuli ang atensyon ni Zhongcheng na ang Xiao family ng Yun Jiaofu at Sanho Realm ay nagpadala ng pagbati sa Flying Immortal Sect sa kanilang paglilipat. Sa tunog ng pangalan na ito, sinuri niya ang lugar ng may tumaas na kasiyahan. Nagpapansin ng may kasiyahan na ang Jiao family mula sa Juhu ay mukhang isang makapangyarihang clan at nagtaka kung ang isang major sect ay sa wakas ay dumating upang magbigay ng suporta. Pagkatapos ipahayag ito, nagmadali si Zhongcheng sa gate upang batiin sila. Tumatawa habang idineklara niya na matagal na niyang narinig ang Jiao family mula sa Juhaifu at humingi ng paumanhin para sa hindi pagsalubong sa kanila mula sa malayo, humihingi ng kanilang kapatawaran. Ang kanyang pag-asa ay mabilis na umaasim. Nakatayo sa harap niya ay hindi ang ulo ng Xiao family, kundi isang utusan. Ang lalaki ay kinuyam ang kanyang mga kamay ng magalang at nagpakilala sa sarili bilang si Xiao Hangdai, steward ng gate ng Xiao family sa Juhaifu. Dito sa ngalan ng ulo ng pamilya upang mag-alok ng pagbati sa Flying Immortal Sect at sect leader Zhongcheng. Narinig ito, ang ekspresyon ni Zhongcheng ay dumilim ulit sa kung paano ito sa simula. Kinuyam niya ang kanyang ngipin at bamulong na utusan lang ito ng gate. Nararamdaman ang kanyang mood, tahimik na bamulong si Lanling sa kanyang tainga na sa kabila ng kanyang mababang posisyon, ang kanyang totoong pagkakakilanlan ay hindi simple. Nagtaka si Zhongcheng ng curiously tungkol dito.
Mabilis na nagpaliwanag si Lanling na siya ang anak ng cook at ng maid ng asawa ni Old Master Jiao. Tinanong ni Zhongcheng kung paano naging espesyal ang pagkakakilanlan na iyon. Inamin ni Lanling ng plainly na hindi niya naiintindihan din, tanging ang Old Master Jiao ay naghihinala na siya ang kanyang sariling ilehitimong anak sa maid. Tungkol sa Jiao family, malayo sila sa convention. Ang pagpapanatili ng mga concubines ay karaniwan, at ang mga old masters na kasangkot sa mga maids ay hindi karaniwan. Ang madam at ang cook ay may koneksyon. Ang pinakamatandang anak ay ang anak ng cook. Mukhang alam ito ng old master at pinabura ng maid. Hindi inaasahan, ang anak ng maid ay lumabas pa rin na ang anak ng cook. Ang cook mismo ay kapansin-pansin. Ang second madam ay nagpanatili ng isang carriage driver. Ang third madam ay nagpanatili ng isang utusan. Mayroong maraming anak, ngunit walang sino man ang makatiyak kung alin ang talagang kanila. Si Zhongcheng ay nakinig ng walang ekspresyon, hindi sigurado kung sinundan ba niya o hindi. Ang gate steward, napansin ng dalawa na nagsasalita ng ganito ka-intense, nag-atubili ng awkwardly bago tumawag sa sect leader Zhongcheng. Sa wakas ay natapos na makinig si Zhongcheng kay Lanling, pagkatapos ay tumingin sa lalaki sa harap niya, winagayway, at tumugon ng may ngiti na ito si Brother Jiao. Nagpapansin na ang background ni Brother Jiao ay tiyak na nakakaintriga at nakatakda para sa isang mas malaking bagay, bago anyayahan siya sa loob. Ang mga salita na ito ay nag-iwan sa steward na nalito. Halos lahat ng mga bisita ay nagtipon. Si Zhongcheng bilang host ay tumindig upang buksan ang pista. Addressing leaders at honored guests, nagpasalamat siya sa kanila para sa pagdating at nag-anunsyo ng pagdiriwang ng housewarming ng Flying Immortal Sect. Kabilang sa mga nakaupo ay si Duan Mu, ulo ng Duan Mu family. Siya at ang kanyang mga disciples ay sinuri ang mga spirit items sa mesa at nagtataka kung ito ba ay spirit pair. Nagpapansin na ang spiritual energy nito ay tumugma sa 100 high-grade spirit stones kasama ang mystic-grade spirit herbs. Nagtataka ng malakas kung ang ganoong mga bagay ay maaaring kainin ng malaya. Nakaupo kasama sila, tumugon ng kalmado na ligaw na prutas lamang sila mula sa likod ng Yanling Mountain ng kanilang sect, hindi kapansin-pansin at malayang tamasan. Hindi nagtagal pagkatapos niyang matapos, ang mga miyembro ng Duan Mu family ay sumabog ng sabay-sabay, nagbigay ng pasasalamat sa Flying Immortal Sect, Ancestor Zhongcheng, at Elder Xian. Si Zhongcheng ay sumali sa banquet sa panahong ito, pinakanatutuwa sa patuloy na chiming ng system sa kanyang isip. Ding-ding points tumataas. Ang tunog ay halos hindi huminto. Pinuno siya nito ng malalim na kasiyahan, at tumawa siya sa matatag na paglago ng kanyang accumulation points. Sa isang lugar na lampas sa pansin ni Zhongcheng, si Venerable Ching Su ay nagsimula ng gumalaw. Siya at ang kanyang mga disciples ay lumipad patungo sa Flying Immortal Sect. Sa pagdating, nanatili siya ng may bakas ng pag-aatubili at kawalan ng kapayapaan, ang kanyang puso ay punit sa pagitan ng gustong kumilos at pagpigil. Habang tinitimbang niya ang kanyang pagpili, isang babae na disciple ang nagdala ng kanyang atensyon, nag-a-address sa kanya bilang clan leader at nanawagan sa kanya na tumingin. Sinundan ni Ching Su ang kanyang tingin. Ang disciple ay nagpapahiwatig ng mataas na figure ni Little Tiger sa harap ng Flying Immortal Sect. Sa sight, si Ching Su ay tumiis ng may alarma, kinikilala ang Tiger Demon sa tabi ni Zhongcheng. Upang maabot ito ang lakas na ito sa ilalim ng pagpigil ng mga panuntunan ng realm, maaari lamang itong ang Three-Eyed Fierce Tiger King. Ang kanyang naunang pag-aatubili ay naging isang ganap na paghinto. Nag-alala si Ching Su kung magpapatuloy ba. Kung sila ay matuklasan na nagdadala ng masamang intensyon, at ang Tiger Demon ay nagagalit, ang kanilang mga buhay ay mawawala. Ngunit kung nabigo silang kumilos, paano sila magre-report kay Holy One Jingfeng? Habang nagpupumilit siyang magpasya, ang namumuno na boses ni Little Tiger ay umalangaw, hinihingi na malaman kung bakit sila nakatago. Nag-flinch si Ching Su sa biglaang tawag. Bago pa man siya makapagpatatag, sinundot ni Little Tiger ang isang claw sa kanyang direksyon nang may nakikita na pagkainis, nag-uutos sa kanila na pumasok at kumain dahil ang banquet ay nagsimula na, dahil kailangan pa nitong umalis sa trabaho pagkatapos. Nahaharap sa pagkairita ng Tiger Demon,
hindi ng ahas tumanggi si Ching Su. Nagbigay siya ng isang mabilis na pagkilala at humakbang sa loob. Sa pagpasok sa Flying Immortal Sect, nakilala siya ng isa pang pagkabigla. Tumingin siya sa harap at ang kanyang mga mata ay lumawak sa hindi paniniwala. Tinanong niya panloob kung umiinom ba sila ng Moonflower Jade Dew Spring. Habang isinasaisip niya, naalala niya ang pinagmulan ng alak. Ang pinakamahusay na moonlight, ang lakebed ay lined sa high-grade spirit stones. Daan-daang taon ang kailangan para sa isang bote. Paano ang isang bagay na sobrang mahalaga ay maaaring casual na ihain sa mga bisita? Nanatili siya ng sandali, pagkatapos ay kumuha sa buong spread sa mga banquet tables. Napakabilis, nakilala niya ang Mystic Grade at Celestial Grade Spirit Flowers, Herbs, at Fruits na sumasakop sa mesa. Sa ibang dakilang Holy Lands, ang ganoong mga mapagkukunan ay strategic, nakareserba para sa panloob na elders lamang. Nagtaka siya kung lahat ba ng mga Spirit Vein Treasures na ito ay na-upgrade ng babae na iyon. Habang sinusuri niya ang display sa detalye, isang boses ang dumating mula sa likuran. Umiikot si Ching Su agad. Si Zhongcheng ito kasama si Dao Huang na nakaupo sa kanyang leeg. Kinuyam ni Zhongcheng ang kanyang kamay ng may kasiyahan, nagpapansin na hindi niya inaasahan ang kanyang pagdating, inihambing ito sa pagbabalik ng isang dragon sa malawak na dagat. Narinig ito, tumugon si Ching Su nang mapagpakumbaba na ang sect leader Zhongcheng ay hindi kailangang maging ganito ka-formal. Nang natapos siya, agad siyang ipinresenta ni Zhongcheng sa mga nakaupo, ipinapakilala siya bilang ang sect leader ng Clearheart Holy Land, ang clan leader ng Shenbo Xianyi clan, isang anak ng mga Immortals at ang kanyang kaibigan, si Venerable Ching Su. Ang anunsyo ay nag-iwan sa pulutong na natigilan. Ang mga mata ay lumawak at ang mga boses ay tumaas sa pagkamangha na ang sect leader Zhongcheng ay binibilang ang clan leader ng mga Immortal Descendants bilang isang kaibigan. Kinumpirma nila sa kanilang sarili kung ito ba talaga ang Venerable Ching Su, ang isa sa tuktok ng entering sainthood, pangalawa lamang kay Holy One Jingfeng mula sa Thousand Spirit Land. Mabilis na iwinagayway ni Ching Su ang kanyang mga kamay, tinatanggihan ito. Idineklara na ang sect leader Zhongcheng ay parehong master at kaibigan sa kanyang pananaw. Bagaman ang kasiyahan ni Zhongcheng ay halos nagtaas ng kanyang ilong pataas, pinigilan niya ang sarili at tumugon ng tahimik na pagkatuwa, tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mga bisita ay nag-alinlangan sa ganito, nagpapahayag ng hindi paniniwala na tinawag niya siyang parehong master at kaibigan. Walang sinuman sa kanila ang nakaramdam kung gaano katindi ang pakiramdam ni Ching Su. Ang kanyang kamay ay dumula sa kanyang robe, nababagabag na ang sect leader Zhongcheng ay nag-iwan sa kanya ng walang alternatibo. Ang kanyang mga daliri ay humaplo sa Guangli Yuan Star na ibinigay ni Jingfeng. Habang naghanda siyang bawiin ito, ang ilong ni Dao Huang ay kumislap at agad nitong pinisil ang mukha ni Zhongcheng, itinuro patungo sa kanya at nag-aanunsyo na mami, mayroon siyang mahalagang bagay sa kanyang dibdib. Natigilan si Ching Su, ang kanyang mukha ay nalanta ng kulay, malamig na pawis ang nabuo habang huminto siya sa kanyang paggalaw. Tumalon si Dao Huang mula sa ulo ni Zhongcheng, sinundot ang isang papatungo kay Ching Su at bumulalas na Mami Dao Huang ay gusto ang kayamanan na taglay niya. Si Venerable Ching Su ay naglabas ng isang matalim na exclamation, hinihingi kung paano niya nalaman, nagkakalat upang itago ang bagay at nauutol na walang anuman doon, kaya tigilan ang paglalabas ng katarantaduhan. Crouched si Zhongcheng upang tingnan si Dao Huang, sinaway ito kung ano ang negosyo nito sa gamit ng iba at sinabi sa kanya na isipin ang kanyang asal. Si Dao Huang ay naglalayon pa rin ng isang paw kay Venerable Ching Su, nagre-report ng perpektong inosente na kahit hindi niya ito makontrol. Maaari itong sirain ang kaluluwa, at hindi niya dapat hawakan ito, kaya bakit hindi na lang hayaan si Dao Huang na kainin ito? Ang mukha ni Venerable Ching Su ay nalante sa iyon. Nag-focus si Dao Huang ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Wala siyang oras upang mag-react, tanging isang nagulat na sigaw bago ang gayang Li Yuan Star ay punit na malaya mula sa kanyang katawan. Sinunggaban ni Dao Huang ang jade at itininaas ito sa ibabaw ng ulo ng may matagumpay na sigaw. Ang mga mata ni Zhongcheng ay lumawak habang sinumpa niya ito. Naging mapotla si Venerable Ching Su,
Sinusubukan na magmakaawa na ang sect leader Zhongcheng ay dapat makinig man lang sa kanya.